Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin. May special treatment itong si Kibuloy, di ba? Para bagang pinapakita niya na ang batas ay para lamang sa may hirap at pag mayaman ka, may mga kondisyones. Ganun po ba yon? Aba, teka, matindi ka. Okay. Kahit kaibigan natin, Yun. kahit naging mabait Yun. sa pamilya natin, Okay. kapag ka ang akusasyon sa kanya ay Exactly. panggagahasa, Yun. pang-aabuso Yun. pa sa bata, Oh. hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung tao? Yun! Ay, nako, palakpakan nyo nga itong si Senadora Risa Hontiveros. Madam Amy Marcos, ito gayahin mo si Senator Risa Hontiveros. Okay mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Silver Voice TV. Ito po, napakontent ako bigla dahil napanood ko itong di umano'y 17 conditions ni Apollo Kibuloy na dapat sundin ng Senado para siya daw umano ay humarap. Okay, at sagutin ang mga question laban sa kanya. Panoorin po natin ito, courtesy of UNTV News. Okay, panoorin po natin ito, si Senadora Risa. Ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon. Okay. Yung kondisyon. Okay, so kung ito ay totoo, medyo ano to no, parang pambabastos sa atin pong bansa, pambabastos sa atin pong saligang batas dahil parang kung ito ay may katotohanan, para bagang, 'di ba? May special treatment itong si Kibuloy, 'di ba? Para bagang pinapakita niya na ang batas ay para lamang sa may hirap at pag mayaman ka, may mga kondisyones. Ganun po ba 'yon? Aba, teka, matindi ka. Tuloy natin. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Ayun. Out of this world, Okay. inilarawan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang kumakalat ngayon sa social media na umano'y 17 kondisyon ni Kingdom of Jesus Okay. Christ of POJ Ano-ano yung mga yan? Apollo Kibuloy bago humarap sa Senado. Isa dito ay dapat umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigong haharap sa Magaling. pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Okay. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kibuloy at pagsagot sa mga tanong. Kabilang pa sa kanya umanong hinihingi Okay, ay ang sagutin umano ng opisina ni Senator Hontiveros ang lahat ng gastusin ni Kibuloy sa pagdalo sa Magaling. investigasyon gaya ng private jet flight at parking sa NAIA, pagkain parking na sa naaayon sa kanyang dietary requirements at accommodation fees sa 5-star hotel. What? So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Ay, Hindi nako. lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, 5-star. 5-star hotel. Magastos po ang Di umano, person natin. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Yan. Biglang Okay. pinamumudyo So, ko. yun. Sana ako din, personally, sana hindi totoo kasi parang, yun po ay, kung yan ay may katotohanan, tahasan po yan na pambabastos sa atin pong senador, sa ating bansa, sa ating saligang batas, mga kaibigan, na parang pinaparamdam natin na kung yung iba nga di ba, kung mahirap, wala namang ginawa, arestuhin agad. Ito, di ba, sangkatutak na nareklamo, kung totoo yan, ang daming demands bago siya sumunod, di ba? Oh my gulay, di ba? Sana hindi yan totoo. Agad naman pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy Okay. ang umano'y mga Pinanggi kondisyon. nila. As far as I'm concerned, as a member of Pastor Apollo Kibuloy's legal team, no such demands were made or are being imposed Okay. on the Senate, specifically the Committee of Senator Risa Hontiveros. Okay. With respect Good, to good. the Kung hindi naman pala appearance totoo of yan. Pastor Kibuloy Aha. before the Senate. Samantala, posible namang mapag-usapan sa susunod na pagdinig ang anggulo ng money laundering at Okay. maging ang pagkakatalaga Yun. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng properties ng KOJC. Hoy, teka lang. Administrator ng properties ng Kingdom of Jesus Christ. OMG. So ano po to? May kinalaman si dating Pangulong Duterte sa pamunuan na niyan? O tinalaga pa lang? Pakinggan natin. Magkasosyo sila Okay. sa pagmamayari kung hindi man sa pagninegosyo. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kibuloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, Okay, diba? so Tell me who parang inano na, no? Paano ba natin sasabihin? Ipinagkatiwala yung mga ari-arian na siya yung magsusupervise. Siguro naghahanda na din si Kibuloy na kung sakaling siya ay maaresto, di ba? Sinong gagalaw? Sinong magmamanage ng kanyang mga ari-arian? Ano din no? Masinop? Masinop si Kibuloy. your Okay. friends are and I'll tell you who you are. Ayan. Okay. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, Kibuloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Nako, ayan. So, kung yun ay may mga plano na, di ba?
itinalaga na daw si dating Pangulong Duterte bilang administrator ng mga area-area ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ba ito? Isa ba itong paghahanda na aalis si Kibuloy? Di ba? Malamang sa malamang. Kung siya po ay may whole departure order dito sa Pilipinas, sa aking palagay, baka yan dumaan sa karagatan, ano? At sino bang, di ba, nambubuli ngayon na kapitbahay bansa natin na sinasakop pang ilan sa ating mga karagatan? China. Baka pumunta ka ng China, Kibuloy, Emphatically, categorically, and Okay. vehemently deny that. Ano na naman yan, kakang-isip na naman ni Rizon Tiveros yan. So ito si Atty. Topacio, no? Abogado ni Kibuloy. So dinedeny nila itong mga lumalabas na na mga balitang ito. March 12 ang huling araw para sa mga tumutol sa contempt order laban kay Kibuloy. Bagaman nire-respeto ni Senator Hontiveros Okay, ang mga ito. pumirma para harangin ang pag-aresto kay Kibuloy, kumpiyansa ang senadora na mananaig sa kanyang mga kasamahan ang pagpanig sa mga testigo. Yun naman, panawagan naman po dun sa mga senador, no? Di ba, meron ng 4 na tumutol sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy dahil sa kanyang, di ba, cited in contempt dahil sa kanyang pagdedma sa mga subpina. Jaime Marcos, Senador si Senador Cynthia Villar, Senador Robin Padilla, Senador Bongo. Nakakalungkot po dahil mas pinoprotektahan niyo po yang si Kibuloy kaysa po dun sa mga pobre nating mga kababayan na biktima. Hari nawa po, wag pong mangyari sa kahit na sinong kamag-anak ninyo ang nangyari po sa mga biktima. 'Di ba po, para kampihan niyo yung tao na yan na bumastos na sa kapangyarihan ng Senado, tapos kakampihan nyo pa. Nakakalungkot po. Doon po ako nalulungkot sa atin pong bansa dahil talagang kapag may kapangyarihan, may pera, may impluwensya, gagawin ng lahat para baliktarin ang hustisya o i-absuelto. Diba? Pero kapag less yung power, mababa lamang na tao, agad-agaran. Diba? Kahit hindi na magdaan sa due process. Diba? Parang considered guilty na agad. Yun pong nakakalungkot sa ating bansa. 6 days after, 4 pa rin lang sila. So, Okay. kalahati pa lamang sa kailangan. Okay. Kahit kaibigan natin, Yun. kahit naging mabait Yun. sa pamilya natin, Okay. kapag ka ang akusasyon sa kanya ay Exactly. panggagahasa, Yun. pang-aabuso Yun. pa sa bata, Oh. hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin Yun! Ay, nako, palakpakan nyo nga itong si Senadora Risa Hontiveros. Yan. O ito, ikaw, tingnan mo, Madam Amy Marcos, ito gayahin mo si Senator Risa Hontiveros. Anong sabi? Tama yung sinabi ni Senator Hontiveros, kahit po yan kaibigan natin, mabait sa atin. Kung ang kaso naman po ay di umano panggagahasa, pag minulest yung mga minor, mga kababaihan. 'Di ba? Sa pilitang pinagtrabaho yung ilan sa ating mga kababayan. 'Di ba? Sana pagka ganun, paharapin natin. At pag hindi umarap, 'di ba dapat hindi po ang batas natin hindi dahil kaibigan mo. Doon na makikita yung kredibilidad mo bilang mambabatas. O dahil kaibigan mo, 'di ba? Ayaw mo nang dumaan sa due process, ayaw mo nang ipa-aresto kung hindi sumusunod. Hindi po ganyan 'di ba? Kaya po nakakahanga yung ibang mga pinuno ng bansa na regardless kung anong relasyon ko diyan, pag yan ay lumabag sa batas, sige, hulihin niyo yan. 'Di ba? Ito pong si Senator Risa, deserve mo Senator Risa ang respeto namin, 'di ba? At dito naman sa mga senador na pumoprotekta kay Kibuloy, lalo na yung mga babae na kumampi pa dun sa mga umabuso sa mga babae. Ito pong si Amy Marcos, ito pong si Cynthia Villar. Ano po? Nasaan po ang puso ninyo? 'Di ba? Kawawang bansang Pilipinas. Patuloy natin. So, walang pagkuyog ng nangyayari. Charlene Delgado, Ayan. UNTV Okay. News Genre. So yun po, no, mga kaibigan, yun po yung magandang huling sinabi ni Senadora Risa Hontiveros. Amy Marcos, Cynthia Villar, sige, given na kaibigan nyo si Kibuloy, pero yung mga reklamo po sa kanya, hindi po basta-basta, hindi po biro, panggagahasa po. Hindi ho ba? Kapwa nyo mga kababaihan, ang mga biktima ho. Tapos, ang dahilan ninyo, hindi ika, kasi kaibigan namin yan si Kibuloy, mabait naman siya sa amin. Ang galing, no? Ang galing. Palakpakan nyo nga yan si Amy at Cynthia Villar. Palakpakan nyo. Ang husay po, ang husay ng reasoning po ninyo. Diba? Alam nyo na, taong bayan na.
Silver Voice TV, magandang gabi.